Ako si Maria at ito ang aking kwento. Ana Sofia POV. Hindi mo ba love si Mommy? Bakit po walang I love you? Tanong ulit ni Tin sa kanya. Of course, I love your mom. Nakangiti na sabi ni Ninong na ikinalungkot ko. Para kasing andali lang para sa kanya na sabihin ang ganitong salita. Mabilis lang niyang sinagot. Pero kasi nagsisinungaling lang naman kasi siya. Kaya mabilis talaga. Really, Daddy? Nakangiti pa na tanong ng anak niya na alam ko na masaya na. Hindi niya alam na nagsisinungaling lang naman sa kanya ang daddy niya. Yes, baby. How about your mom? Mahal ba niya ako? He asked and he's really sure how to play this game. Talagang tinatanong niyang anak niya. Mommy, love mo daw po ba si Daddy? Tanong sa akin ni Tien. Mahal ka raw po niya, Daddy. Sabi niya kahit hindi naman ako sumagot. Really? Bakit hindi ko narinig na nagsalita siya? Kasi po binulong niya lang po sa akin. Nakangiti pa na sabi niya. Ang daya naman, sabi niya na parang bata. Gusto mo po bang marinig, Daddy? Tanong niya pa talaga kay Ninong. Of course, baby. I want to hear it. Sabi niya habang nakangiti. Ako naman tong nagugulat na lang sa batang ito. Para rin talaga siyang si Ninong. Hindi ko alam kung ano ba ang gusto nilang mangyari. Bakit sila ganitong dalawa sa akin? Bakit parang feeling ko pinagkakaisahan nila akong dalawa? Mommy, say it, sabi niya sa akin. Ang alin, baby? Kunwari na tanong ko sa kanya pero mahina lang. Na-love mo po si Daddy, sagot niya sa akin. Baby, it's okay. Mommy, you can fake it. Pabulong na sabi niya sa akin. Bakit nagbubulungan kayong dalawa? Tanong sa amin ni Ninong. Nahihiya po kasi si Mommy na sabihin sa'yo na love ka. Of course, I love your dad, baby. Medyo nautal pa ako habang sinasabi ko to. Naging tahimik naman ang kabilang linya. Hindi ko tuloy alam kung tama ba na nagsalita ako. Na tama bang nagsabi pa ako sa kanya na mahal ko siya hindi ko pa naman talaga siya mahal. Siguro nagugustuhan pero masasabi ko na hindi pa naman love ang nararamdaman ko ngayon. Daddy, narinig mo po ba? Tanong pa sa kanya ni Tin. Hindi baby Ano bang sinabi ng mommy mo? Nakangisi na sabi niya pero mas nagulat ako nang itapat na ni Tin sa mukha kong phone ko. Kaya naman nagtagpo ang mga mata naming dalawa ni Ninong. May sinasabi ka ba, love? Nakangiti na tanong niya sa akin. Wala, mabilis sa sagot ko sa kanya. Really? Wala ba talaga? Pero kasi narinig kita, sabi niya sa akin kaya bigla na lang akong sumimangot kasi narinig naman pala niya pero nagpanggap siya na hindi. Narinig mo naman pala pero nagkukunwari ka pa na hindi. Tinarayan ko na lang siya kasi napahiya na ako. I love you too, love. Nakangisi na sabi ko kaya naman inirapan ko siya. Alam ko naman kasi na peke lang siya. Ang galing talagang artista ng lalaking to. Ganap na ganap siya at kung hindi ko alam ang totoo, ay baka maloko pa niya ako. Sige na, bye, sabi ko't mabilis kong ibinaba ang tawag niya. May I love you pa ngang nalalaman. Wala sa sarili na sambit ko't nakalimutan ko na naman na may bata pala akong katabi. Pero what if po mami kung love ka pala talaga ni daddy? Tanong niya sa akin. Baby, wag na tayong maniwala sa daddy mo. Alam ko na malulungkot ka sa sasabihin ko pero kasi ang daddy mo ay gusto lang niya na maniwala ka sa kanya. Gusto niya na malaman mo na nagmamahalan kami, sabi ko sa kanya. Alam ko naman po yun, mommy. Don't worry po kasi naintindihan ko. Sabi niya at niyakap niya akong bigla. Napangiti na lang ako dahil matalinong bata itong si Tin. Alam ko na matatanggap rin niya ang lahat ng ito. Alam ko rin na matatanggap niya kung ano ba ang tunay kong papel sa buhay niya. Sa buhay nila ni Ninong. Ang mahalaga sa ngayon ay aware siya para hindi siya masaktan. Nagpapasalamat din ako na naipaliwanag ko sa kanya ng maayos. Kahit pa hindi talaga ako sigurado. Lumipas ang araw at kaming dalawa lang ni Tin dito. Masaya naman kaming dalawa. Marami akong nalaman tungkol sa kanya. Unti-unti ko na siyang nakikilala. Mas napapatunayan ko na sobrang sweet talaga niyang bata. Baby, gusto mo ba na gumala tayong dalawa? Nakangiti na tanong ko sa kanya. Saan po tayo pupunta, mommy? Saan mo ba gusto? Nakangiti na tanong ko sa kanya. Kahit saan mo po gusto? Nakangiti na sagot ko sa kanya.
Gusto ko po sa mall. Okay, doon tayo pupunta. Bibili rin kasi ako ng mga kailangan ko. Nakangiti na sabi ko sa kanya. Okay po, Mommy. Magbibihis na po ako. Nagmamadali naman siyang umakyat sa room niya. Ako naman ay umakyat na rin para makapagbihis na rin ako. Nang okay na kami at nakapagbihis na, ay hinatid na kami ng driver sa mall. Kahit pa sinabi namin na sumama siya sa amin ay ayaw raw niya. Maghihintay na lang daw siya sa parking. Kami namang dalawa ay nagsimula ng gumala. Dinala ko siya sa palaruan at hinayaan ko siya na maglaro habang ako ito nagbabantay sa kanya. Ang dami kong pictures dito sa phone ko dahil sobrang saya ko ngayon. Ganito palang feeling na may anak na inaalagaan at minamahal. Masaya ako, sobrang saya ko. At kahit pa nga siguro, maging totoong mag-asawa na kami ni Ninong ay mamahalin ko pa rin si Tin bilang tunay kong anak. After namin dito sa mall ay nagpasya na ako na umuwi na rin kami dahil gabi na rin. Sa mall na kami kumain na dalawa. Habang nasa daan nga kami ay tulog na siya kaya nang makarating na kami sa bahay ay binuhat ko na siya. Pero habang papasok ako ay nagulat na lang ako sa babae na sa may main door ng bahay ni Ninong. Saan mo din nalang apo ko? At sino ka? Tanong niya sa akin kaya bigla na lang akong kinabahan. Napalunok ako nang wala sa oras dahil bigla na lang akong natakot. Maganda siya pero ang tapang din na mukha niya. Kami nang mag-aakyat kay Tin sa taas, madam, sabi ni Manang at kinuha to sa akin. Hinayaan ko naman sila at naiwan ako dito sa ibaba, kasamang babaeng hindi ko kilala. Sa tingin ko ay lola siya ni Tin dahil tinawag niya itong apo. Siya sigurong mommy ni Ninong. Who are you? Bakit may nilabas ang apo ko? Tanong niya sa akin. Sorry po kung inilabas ko siya pero nagpaalam po ko. Mom, napalingon ako nang biglang kong narinig ang boses ni Ninong. Ang buong akala ko hindi pa siya uuwi pero nandito na siya ngayon. Umuwi na siya ngayon at sa tingin ko ay perfect timing ito dahil hindi ko alam kung paano ko ba kakausapin ng mommy niya. Colton, son, nakangiti na sabi niya at mabilis na niyakap ang anak niya. Why are you here, mom? Dadalawin ko lang sanang apo ko. Miss na miss ko na kasi siya. Hindi naman kasi kayo dumadalaw sa bahay, sabi niya kay Ninong. Sorry mom, busy lang ako at kakauwi ko lang. Sabi ni Ninong. Alam ko na busy ka pero wag mo naman sanang hayaan na ilabas ng ibang taong anak mo. Paano na lang kung may mangyari kay Tin? Sabi niya kaya ako naman itong napayuko. Nagpaalam naman po sila sa akin, sabi ni Ninong. Kahit na, hindi mo dapat hinahayaan ang apo ko sa maid. She's not a maid, mom. She's my... Colton, hindi kita pinalaki na sinungaling. Tell me the truth. Sino siya? Hindi nagsalita si Ninong dahil lumapit siya sa akin at tinapit niyang bewang ko. Mabilis rin niyang hinalikan ng labi ko kaya mas lalo akong kinabahan. Mom, meet Anna, my wife. Nakangiti na pakilala sa akin ni Ninong sa babaeng nasa harapan namin. Wife? Yes, mom, she's my wife. My lovely wife. Kaya hindi siya maid dahil isa siyang teacher. Nakangiti na sabi ni Ninong. Hi po, I'm Anna po. Nahiya ko na bati ko sa kanya. Pasensya ka na iha, napagkamalan pa kitang maid. Sabi niya sa akin. Okay lang po, sorry po kung nilabas ko si Tin. Sabi ko sa kanya. It's okay, hindi ko alam na may asawa na palang anak ko dahil hindi naman kami naging invited sa kasal niya. Akala kasi namin, hindi siya mag-aasawa after mamatay ng mommy ni Tin, sabi niya. Nagulat ako pero hindi ko na lang pinahalata. Hindi ko kasi alam kung ano bang tinutukoy nila. Kung ano bang ibig niya sabihin at kung ano ba ang tunay na ugnayan ni Ninong at ni Tin. Posible kayang anak niya talaga ito? Marami akong tanong pero hindi ko naman alam ang sagot sa tanong ko. Ipapakilala ko naman po siya sa inyo, kaya lang naunahan mo naman ako. Bigla ka na lang pumunta dito, sabi pa ni Ninong. Kahit na, sana man lang ay sinabi mo sa akin. Sorry mom, sabi ni Ninong at niyakap niyang mommy niya. Ako naman tong nakatingin lang sa kanila. Nakakatampo ka talaga. Parang nakakalimutan mo na ang mommy mo. Sabi pa niya. Mom, hindi naman po sa ganun. Sorry po mommy, babawi na lang po ko sa'yo, sabi ni Ninong. Dapat lang, bumawi ka sa akin. Alam mo naman ang gusto ko eh. Sabi pa nito, ngumiti naman sa kanyang anak niya. Hinawakan naman ng asawa kong kamay ko. Akyat ka na sa itaas, alam ko na pagod ka, sabi niya sa akin. Nice meeting you po. Aakyat na po ako sa itaas, paalam ko sa mommy niya. Ngumiti lang siya sa akin at hindi na siya nagsalita.
Kaya naman iniwan ko na lang silang dalawa at umakyat na ako sa itaas. Hinayaan ko na lang sila dahil napagod nga talaga ako at gabi na rin. Bago ako pumasok sa room namin ay sinilip ko na muna si Tin. Mahimbing ang tulog niya at yakap niyang binili naming malaking teddy bear kanina. Napangiti na lang ako dahil inasikaso rin naman sila ni Manang bago siya iniwan ng mga ito. Alam ko na okay na siya, kaya naman ay lumabas na ako at lumipat na ako sa room namin ni Ninong. Nagbihis ako ng damit ko dahil gusto ko na rin na magpahinga. Nag-enjoy din kasi ako kanina kaya naman napagod din ako. Humiga na ako sa kama dahil mauna na akong matulog. Sa tingin ko ay nag-uusap pa ang ninong ko at ang mommy niya. Sa totoo lang ay nakaka-intimidate ang mukha ng mommy niya. Halatang mayaman talaga siyang kumilos. Napagkamalan pa niya akong katulong kaya bigla na lang akong bumangon para tumingin sa salamin. Nakatitig lang ako sa salamin at nakatingin sa sarili ko. Nagtatanong na lang ako sa sarili ko kung talaga bang mukha akong katulong. Wala namang masama sa pagiging katulong, pero medyo judgmental lang ang mommy niya sa akin. Iniisip ko tuloy ngayon kung ganito ba ang tingin niya sa mga taong nakikilala niya. Napapaisip na rin ako kung tanggap ba niya ako. Medyo nag-aalala ko kahit pa na alam ko na peking asawa lang naman na si Ninong. Hindi ako ready sa ganito. Hindi ko alam kung ano pa bang mangyayari sa susunod. Medyo nakakaramdam ako ng pangamba. Nanatili na lang ako nakatingin sa salamin. Biglang bumukas ang pintuan at pumasok si Ninong na may dalang malat at mga paper bags. Ako naman ninatayili lang sa kung saan ako nakaupo ngayon. Nagulat ako dahil lumapit siya sa akin at niyakap niya ako. Sabay bulong sa tenga ko. I miss you, love. Ang lambing ng boses niya kaya kumalabog na naman itong puso ko. Sobrang kinakabahan na naman ako. Hindi ako sumagot at nakatingin lang ako sa kanya hanggang sa naramdaman ko na hinalikan niya ang leeg ko. Hindi ko alam ang mga gusto mo pero sana'y magustuhan mong mga pasalubong na binili ko para sa'yo. Sabi niya sa akin. Ninong, sana hindi ka na gumastos pa. Okay lang naman ako, hindi ba pwedeng mag-thank you ka na lang at tanggapin mo? Sabi niya sa akin. Thank you Ninong, pero kasi ayaw ko nang gumagastos ka. Okay lang naman ako, hindi naman ako mahilig sa mga bagay na. You're my wife at ibibigay ko sa iyong lahat kahit pa hindi mo hilingin sa akin. Kaya sana hayaan mo lang ako at sana tigilan mo ng pagtawag sa akin ng Ninong dahil asawa mo ko. Sabi niya sa akin, ako naman tong nakatingin na lang sa kanya dahil may kung anong saya akong nararamdaman ngayon. Ninong, ano po ba talagang gusto mo? Ang balak mo? Paano si Tin? Paasahin mo ba siya? Sino bang nagsabi na pinapaasa ko lang siya? Tanong niya rin sa akin na naging dahilan para kumunot ang noo ko. Ano naman ang ibig mo sabihin sa sinasabi mo ngayon? Tanong ko sa kanya. Gusto ko subukan natin. Gusto ko na subukan nating dalawa na maging tunay na mag-asawa. Na hindi lang dahil sa papel ko hindi sa tunay na mag-asawa. I think I like you. Sagot niya sa akin na ikinagulat ko. Gusto mong maging tunay na mag-asawa tayo? Nautal na tanong ko sa kanya. Yes, love. Naisip ko lang habang malayo ako sa'yo na why not itry nating dalawa? Bakit hindi na lang natin bigyan ng isang masayang pamilya si Tin? Sagot niya sa akin. Sure ka ba sa sinasabi mo? Of course, love. Walang dahilan para hindi ako maging sure. Nakangiti na sabi niya sa akin. Okay, sabi ko na lang. Dahil hindi ko na rin naman kasi alam kung ano bang dapat kong sabihin sa kanya. Okay lang? Tanong niya sa akin. Ano bang dapat kong sabihin? Tanong ko sa kanya. Hindi ka malang ba magsasabi ng gusto mo rin? Hindi pa ba sapat ang okay na sagot? Patanong na sagot ko sa kanya na dahilan para mapangiti siya. Okay na sa akin, baka kasi bigla mo pa ang bawiin. Nakangisi na sabi niya sa akin kaya bigla na lang akong tumawa dahil nakakatawa naman talaga. Para kang bata, sabi ko sa kanya. Bata pa naman talaga ako, sagot niya sa akin. Sino nagsabi? Saan bandang bata pa? Natatawa na sabi ko sa kanya. So, matanda ng tingin mo sa akin? Nakangisi na tanong niya na dahilan para kumunot ang noo ko. Matanda ka naman talaga, sabi ko sa kanya. Matanda pala ha? Sabi niya at nagulat na lang ako dahil bigla niya na lang akong binuhat at itinapon sa kama namin. Mabuti na lang talaga't malambot ang kama namin. Kaya hindi ako nasaktan. Pero kung matigas ay sure ako na mababalian ako ng spinal cord. Akmang babangon ako pero bigla na lang siyang pumatong sa akin. I miss you love, nakangiti na sabi niya sa akin. You miss me? Opo, sobra. Sagot niya sa akin. Hindi ka nagsabi na uuwi ka ngayon? Sabi ko sa kanya.
Gusto kasi kitang i-surprise. I want to surprise my lovely wife. Sagot niya sa akin kaya nahiya akong bigla sa sinabi niya. Ninong, ang bigat mo. Kunwari na sabi ko sa kanya na dahilan para tumawa siya. Anong nakakatawa? Ang cute mo kasi na magdahilan, love. Alam ko naman na hindi ako mabigat at style mo lang talaga yon. Sabi niya sa akin, Ninong naman eh. Nagulat ako dahil bigla na lang niyang hinalikan ang labi ko. Ako naman tong hindi gumagalaw pero si Ninong ay nag-uumpisa ng gumalaw ang labi niya. Dahil traidor itong labi ko ay bigla na lang tumugon sa halik niya. Napapikit pa ako habang nakikipaghalikan sa kanya. Nagpalitan kami ng halik at naging mapusok ang bawat galaw ng labi namin. Sa galing humalik ni Ninong, hindi ko na halos masabayan ang galaw ng labi niya. Hanggang sa bigla na lang siyang tumigil. Love, please. Please what? Don't call me Ninong. Can you address me as a love? Mas gusto ko yun, pero kung hindi ka pa naman komportable ay, it's okay. Simula ngayon, love na rin ang itatawag ko sa'yo, lalo na ngayon na alam na ng mommy mo na may asawa ka na. I mean, peking asawa, sabi ko sa kanya. Sorry kung natakot sa mommy ko. Hindi ko naman alam na pupunta siya dito. May balak naman talaga akong ipakilala ka sa kanya, pero naunahan niya lang ako. But don't worry, dahil mabait naman ang mommy ko, minsan ay maldita siya pero mabait naman siya. Sabi niya sa akin. Baka ayaw niya sa akin, lalo na't bigla na lang niyang nalaman na may asawa ka na. Tapos hindi mo sinasabi sa kanila, sabi ko sa kanya. Huwag kang mag-isip ng ganyan dahil ako gusto kita. Nakangiti na sabi niya sa akin. Hindi ko lang talagang maiwasang hindi isipin. Magustuhan ka man nila o hindi, ang mahalaga gusto kita. Nakangiti na sabi niya sa akin. Kaya mas lalong lumakas ang kabog ng dibdib ko. Bakit ang vocal mo ngayon? Biglang tanong ko sa kanya dahil naninibago ako sa kanya. Wala lang, gusto ko lang. Sagot niya sa akin. Matulog na tayo, sabi ko sa kanya. Inaantok ka na ba? Opo, inaantok na ako. Naglaro kasi kami ni Tin kanina sa mall. Nakangiti na sagot ko sa kanya. Alam mo ba na masaya ako? Masaya ako dahil magkasundo kayong dalawa. Masaya ako na tanggap mo siya. Wala na ako ibang mahihiling pa kundi ang maging masaya tayong tatlo. Sabi niya sa akin. Ako rin, gusto kong maging masaya si Tin. Sweet at mabait siyang bata kaya hindi rin naman ako nahirapang kunin ang loob niya. Kaya ngayon ay matulog na muna tayo dahil alam ko na rin na pagod ka sa flight mo, sabi ko sa kanya. Okay po, pero bukas ay buksan mo ng pasalubong ko sa'yo. Huwag kang mahiya dahil para talaga sa'yo yon. Nakangiti na sabi niya sa akin. Thank you ni. Love, pagtatama ko sa sasabihin ko. Alam ko na mahirap pero alam ko rin na masasanay ako. Masasanay na tawagin siyang love. Masasanay ako na ganito kaming dalawa. Masasanay ako ngayon dahil kung kanini nag-aalala ko, ngayon naman hindi na dahil alam ko na kahit papano ay may chance ang pagsasama naming dalawa. Gusto kong sabihin kay Yaya pero masyado pang maaga para ipamalita na magiging okay ng pagsasama naming dalawa ni Ninong. Good night, love, malambing na sabi niya at muli na namang hinalikan ang labi ko. Mabilis ko namang tinugon ang halik niya hanggang sa unti na bumibigay ang mga mata ko dahil ang bigat na talaga ng talukap ng mata ko. Hindi ko na alam kung ano bang susunod na nangyari. Nagising ako na may katabi na akong bulaklak at note sa card. Maaga raw siyang umalis dahil may kailangan lang siyang puntahan. Inamoy-amoy kong bulaklak at sobrang bango talaga. Ilang minuto rin yata akong nakayakap sa bulaklak na ito bago ako bumangon. Pumasok ako sa banyo para gawin ang morning routine ko. Mabilis lang naman ako at nang lumabas na ako ay napatingin akong bigla sa mga paper bags na dala niya kagabi. Mga mamahaling brands ito kaya parang wala akong ganang buksan ang mga to hanggang sa may isang bag na nakakuha ng pansin ko. Gusto kong silipin ang laman at nang buksan ko to ay bumungad sa akin ng mga lingerie. Sobrang namulang mukha ko sa nakita ko. My gosh! Bakit mo kasi ganitong binili niya para sa akin? Hindi naman kasi ako nagsusuot ng ganito. Tapos siya ganito pang mga binili niya. Labas na yata ang kaluluwa ko dito. Hindi ko yata kayang isuot ito dahil masyadong seductive ang mga ito. Lalo pat kitang-kita naman ang private part ko kahit na may suot na ganito. Masyadong sexy ang mga to. Hindi lang isa kundi ang dami pang binili niya. Binilang ko ito at 6 pieces talaga pala to. Iba-iba lang ang mga design niya at kulay. Biglang bumukas ang pintuan at napalingon ako. Mabilis kong ibinalik sa loob ng paper bag ang lingerie dahil sa sininong palang pumasok. Good morning, love. Nakangiti na bati niya sa akin.
Good morning, nakangiti rin na bati ko sa kanya. Nakita mo na bang mga pasalubong ko sa'yo? Tanong niya sa akin. Ang dami nito pero bakit ka naman bumili ng ganun? Tanong ko sa kanya sabay turo sa lingerie na binili niya. I think bagay yun sa'yo. Nakangisi na sagot niya sa akin. Love, why? Gusto ko kasi na makita na suot mo yun. Kaya nang makita ko binili ko kagad dahil sa tingin ko bagay na bagay sa'yo. Sabi pa niya sa akin. Alam mo naman na hindi ako nagsusuot ng ganyan eh. Wear it on our honeymoon. Sabi pa niya sa akin. Ha? Sabi ko, isuot mo kapag mag-honeymoon na tayo. Sabi niya sa akin. Honeymoon? Yes, love. Our honeymoon. Sagot pa niya sa akin. Wala naman sa usapan natin ang tungkol sa bagay na yun. Sabi ko sa kanya. Nasa usapan na natin ngayon. Nakangiti na sabi niya sa akin. Pero kasi hindi pa ako handa sa bagay na yun. Sabi ko sa kanya. Hindi pa naman sa ngayon. Soon na natin gagawin. Kaya lang kasi, hindi pa naman ngayon love. Pero kung gusto mo nang subukang isuot ay much better. Nakangisi na sabi niya kaya mas lalo kong nahiya. Dahil sa narinig ko mula sa kanya, ay mabilis akong pumasok sa loob ng banyo para maligo. Ayaw ko kasing marinig ko pa ang mga sasabihin niya sa akin. Kahit pa wala pa akong balak na maligo'y naligo na lang ako, para naman may dahilan ng pag-iwas ko. Paglabas ko sa banyo akala ko'y wala na siya pero mali ako dahil nandito pa rin siya. Love, alin ang gusto mo? Tanong niya sa akin. Anong gusto? Gustong isuot? Nakangisi na sagot niya sa akin kaya naman mabilis ko siyang binato ng unan. Ouch! Puro ka talaga kalokohan, sabi ko sa kanya. Nahihiya ka pa rin ba sa akin eh? Nakita ko naman na yan, sabi niya sa akin kaya mas lalo kong nahiya. Yun ang una at huli, sabi ko sa kanya at inirapan ko siya. Are you sure? Stop teasing me, sabi ko sa kanya. I love teasing you. Gising na ba si Tin? Tanong ko sa kanya para may ibang usapan. Opo at nasa ibaba na siya. Bababa na ako. Sabay na tayong dalawa. Sabi niya sa akin na tinawakan niya ng kamay ko. Hinayaan ko na lang siya na hilahin niya ako palabas sa silid namin. Pagbaba namin na hinintay pala kami ni Tin na dalawa. Binati ko ang anak ko at ganun din ako sa kanya. Kumain na kaming tatlo at masaya kaming nagkwekwentuhan. Naalala kong biglang sinabi ni Ninong na gusto niya magsimula kami ng isang masayang pamilya. Na magsimula na kaming dalawa bilang tunay na asawa at hindi na lang mag-asawa sa papel. Kaya masasabi ko na mas maganda yon at yun rin naman ang gusto ni Yaya para sa akin. Ang magkaroon ako ng isang masayang pamilya. Na maging masaya ako at ngayon ay unti-unti na itong natutupad. Bakit ang tahimik mo, love? Tanong sa akin ni Ninong. Okay lang ako, sagot ko sa kanya. Gusto niyo bang lumabas tayo? Tanong niya sa amin. Daddy, next time na lang po. Alam ko po kasi napagod si Mommy. Kahapon po kasi namasyal kaming dalawa. Sabi ni Tina halatang pagod rin kagabi. Hindi niya alam na pumunta ditong lola niya. Mas mabuti nang hindi niya alam para hindi na siya mag-alala pa. Okay lang namang hindi niya alam dahil wala namang nangyari. Okay, next time na lang. Mag-order na lang tayo ng pagkain for our merienda, sabi niya sa amin. Okay lang ba na magsimba ako mamaya, love? Tanong ko sa kanya. Ikaw lang ba? Ayaw mo ba kaming isama ni Tin? Tanong niya sa akin. Kung gusto niyo sumama ay okay, mas gusto ko yun, sabi ko sa kanya. Gusto mo lang akong kasama eh. Gusto ko na magsimba ka para naman mabawasan ang mga kasalanan mo, natatawa na sabi ko sa kanya. Kaya bigla na lang ding tumawa si Tin. Kaya tumatawa na kaming dalawa ngayon pero si Ninong hindi man lang madrawing ang mukha niya. Nakasimangot na agad siya. Kaya ako magiging makasalanan basta nasa tabi lang kita, sabi niya bigla sa akin. Grabe ka naman, natatawa ko na sabi pero hinalikan niya lang ang palad ko. Tinapos na namin ang pagkain namin. After ay tumambay kami sa may pool area dahil may balak na maligong dalawa. Ako naman ay manunood na lang sa kanila dahil nakaligo na ako kanina. Love, join us. Kayo na lang, naligo na ako kanina. Maligo ka ulit, sabi niya sa akin. Ayaw ko, kayo na lang, sabi ko sa kanya. Ayaw mo? Tanong niya sa akin at bigla na lang niya akong hinila kaya nahulog ako sa swimming pool. Narinig ko naman siyang tumawa, kaya sinamaan ko siya ng tingin pero tumawa lang siya. Hanggang sa bigla na lang niya akong hinalikan sa labi. Kaya naman napatugon na naman ako. Pero napatigil kami dahil may narinig kaming tumikim. Masyado naman yata kayong clingy sa harapan ng bata.